Ang kahulugan ng mga letrang JHS. Jehovah Jesus is Opus. Ang kahulugan ng bawat banal na pangalan sa bawat titik at ang kabuuan. Adonai Kyria Omnipotente, Patri, Isai, Teia, Sudum. Ako ang Diyos sa galang-galang kataas-taasan. Ama sa simula hanggang wakas. Iskopus Kalinis-Limisan. Ako'y tagling bumaba bilang ako'y tinutupad sa aking salita at pangako para sa aking mga anak na patuloy na dumadakila, sumasamba sa aking banal na pangalan. Ako sa Espiritu at sa katotohanan, ipinagkaloob ko ang aking banal at bagong pangalan na marapat niyong sambahin sa wakas ng panahon. Iskopus Kalinis-Limisan. Ako ay dumarating sa oras at araw na aking itinakda upang pagtipan sa inyo aking mga anak. Ibinubuhos ko ang aking salita, ang tunay na liwanag upang inyong tanggapin, matimo sa inyong isipan, maghari sa inyong puso, at sa inyong magawa ay maipakita sa akin na katotohanan. Diyos ang sumasa inyo at kayo ay aking mga anak na aking pinagpapala sa lahat ng oras at sandali. Marami ang nagaganap sa daigdig. Mga kaguluhan, mga sakuna, mga digmaan, ng lahat ng ito ay hindi ko nais. Ngunit bakit, mga anak, ito ay nangyayari sa daigdig? Sapagkat ang mga tao ay naligaw. Nagkaroon sila ng kapalaluan at kataasan. Dahil sa kanilang mataas na kaisipan, sa kanilang pagmamataas, inangkin ng kanilang sarili ang siyang makapangyarihan na hindi kayang igapitin na naman. At sa kanilang nais nilang magtanghal at tigalain ng sanlibutan. Ipaman ba nagkaganap ang maraming kasawian, pagnanak ng mga ang panatalan ng maraming tao
na aking dinala. Kailan ito matatapos aking mga anak? Hanggat ang tao ay hindi sumusunod sa aking mga batas. Hanggat ang tao ay hindi marunong magpakabata at magpakaang. Patpapatuloy ang pagdala ng dugo. Patupatuloy ang kaguluhan. Ang digmaan sa daigdig. Ngunit aking mga anak, kayo'y aking mga hirap at aking winika. Hindi ko kayo pababayaan kailanman. Kaya't ako'y narito. Ang aking banal na espiritu ay patuloy na bumababa, gumagabay at namamatnubay sa bawat isa sa iyo. Mga anak, tanggapin ninyo ang aking biyaya at pagpapala. Ang kapayapaan ay aking pagkakaloob sa bansang Pilipinas. Ang aking bagong Jerusalem, sapagkat ito ang aking tinakda. Nanililinis ko ang bansang ito bilang itong aking bayan na aking lupang nangira sa wakas ng panahon. Nagdaranas man ng maraming pagsubok, ngunit aking winika. Pagtagumpayan ninyo ang lahat ng bagay na sa pamamagitan ng hirap, sakit at pagtitiis. Kayo'y magtagumpay na makasunod sa aking kalooban. Sabagkat ang buhay ninyo sa lupa, paulit-ulit kong winiwika. Ito'y panandalian lamang. Isang mata. Marami ang magagawa. Ngunit lagi kayong maging handa sa lahat ng oras at sandali. Sapagkat ako'y darating tulad na sa isang magnanakaw. Walang sino mang mga kababatid na nakakaalam ng oras at araw kung kailan o kaganapin na ako'y inyong makikita harapan at mukhaan. Ito na ba ang oras ng kamatayan ng tao na ako'y kanyang makikita? Ang aking anyo at larawan. Mga anak, ang katawan lamang ito ay mayroong hangganan. Ngunit matapos ang buhay dito sa daigdig, ang isang buhay ay muling pagkakaloob at makakaroon ng inyong espiritu na tanging ng inyong kaluluwa lamang ang magmamana ng buhay na walang hanggan. Ang katawang panglangit na aking ipagkakaloob sa bawat kong mga anak na magtatagumpay sa wakas ng panahon. Paano magtatagumpay ang tao
Ipinagkaloob ko ang aking labinsang batas panlinis at ang pitong anto, ang aking pitong espiritu na siyang marapat manahan sa inyong pagkatao upang inyong masunod ang aking kalooban at kayo na ay may tulad ni Kristo Jesus na umakyat sa langit matapos siyang mamatay ay nagkamit ng buhay na walang hanggan. Ang buhay dito sa lupa tunay na mahirap dahil sa kasalanang nagawa nila Eva at Adan. Ang tao ay nagkamit ng kaparusahan dahil sa kasalanan, sa paglabag sa aking kalooban, nagkaroon ng kamatayan. At sila nga ay inilagay ko dito sa daigdig upang pamahalaan ang lahat ng bagay. Ang tao ay aking nilikha upang mamahala sa lahat ng aking mga nilikha. Mga bagay, mga hayop na nandito sa lupa. Ang lahat ng bagay na ito ay aking pinagkatiwala sa tao. Ito'y dalang bayad, mga anak. Inibigay kong kapangyarihan sa tao. Ngunit dahil sa kasalanan, sa pamamagitan ng inyong lakas, ang inyong katawang lupa ay kailangan ninyong gumawa at lumikha upang mabuhay ang inyong laman. Lahat ay aking ipinagkaloob. Naririto ang inyong dalawang kamay. Mayroon kayong dalawang paa. Mayroon kayong talino na aking pinagkaloob. At ang kalayaan ay aking ibinigay sa lahat. Kayo ang nilikha at kagawa. Ako ang gabay at patnubay. Kayo'y kagawa upang kayo magkamit ng mga bagay dito sa lupa upang kayo'y mabuhay. Kayo'y makikinig ng aking salita upang mabuhay ang inyong espiritu, upang maghari ako sa inyo. Dahil mga bagay na panglangit ang mas higit niyong bigyan ng halaga sa panahong ito. Isang tabi ang lahat ng mga gawain panlupa sa oras na kayo'y nakipag-ipan sa akin at kayo'y naghahandog ng inyong mga sarili upang ang buong pagpapala ay aking may pagkaloob at patuloy na maipupus para sa inyo na ang katatagan ay maging matatag ang bawat isa sa lahat ng oras at sandali ay hindi kayo matatangay ng mga tukso. Mga tukso at pagsubok na nasa inyong harapan na magdudulot sa inyo ng kasalanan at hihilain kayo pailalim
doon sa apoy ng impyerno. Walang hanggang paghihirap ang kalawang kamatayan. Ang liwanag ay binubuhos ko para sa inyo lahat. Huwag kayong magkakaroon ng takot sa araw ng ito ng paghukom, sapagkat akong Diyos at Ama ay kasama ninyo. Ang araw ng paghukom, ito ang araw ng aking pagpili at paghirang sa aking mga anak, na kung sino ang tatanggap sa aking bagong pangalan, ang sasamba sa akin ng buong puso at may paninindigan, ang siya kong isasama sa aking kaharian, ang siya kong pamamahalain sa lupa ibabaw, kasama kong mamamahala sa digdig na ito. Isang haligi ng aking templo na magsasapaw ng liwanag sa lahat ng sulok ng daigdig. Paano maliligtas ang mga tao kung wala sa kanila ang aking turo at aral? Kaya aking mga anak, kayo na aking mga hinirang na nandito sa aking harapan, magsikap ang bawat isa na mabasa inyo ang aking karunungan, ang aking salita, na maihayag ninyo ito sa lahat ng tao, upang ang mga natutulog ay magising sa kanilang pagkakahimbing, upang ang lahat ay magkaroon ng pagkakaisa na sumamba sa akin, sabagkat sa pamamagitan ng aking salita, ang mga turo at aral mula kay Jesus na inyong Panginoon na tinawag. Ito ang susi ng pagtatagumpay ng tao upang mabuksan ang kaisipan at maghari ang kaliwanagan. Nasa pamamagitan ng aking salita, ng aking paghayag ng buong katotohanan, bilang Diyos na Ama na Espiritu, na siyang maghahayag at magpapaunawa sa lahat ng tao. Ang katotohanan ay nandirito. Ipinagkakaloob ko sa iyo, mga anak. Kaya't anuman ang mga bagay na nangyayari at mangyayari pa sa inyo, lagi ninyong pakatandaan, tawagin ninyo ang aking bagong pangalan. Magkakamit kayo ng kapayapaan. Anumang pagsubok ang dumating, ay kaya ninyo itong labanan. Kaya ninyo itong gabiin, sapagkat ang maghahari sa inyo ay pag-ibig sa puso. Diyos ay pag-ibig. Ang pag-ibig ay Diyos. Na kung ang tao ay may pagkilala sa kanyang Diyos,
Maghahari ang pag-ibig sa kanyang puso. Magkakaroon ng kapayapaan. Wala ng digmaan. Bagkus ang pagmamahalan, pagmamalasakit sa kapwa-tao, ang pagtutulong-tulungan at pagdadamay-damayan ang siyang mangyayari sapagkat akong Diyos, Diyos ng pag-ibig, ang siyang naghahari sa bawat puso ng tao. Ang daigdig ay pasama ng pasama. Kaya't biniwigan ko, mga anak, magkaroon kayo ng talino, ng katatagan, ng pagpipigil sa inyong mga sarili, pagpipigil sa tawag ng laban, upang lahat ng tukso ay inyong maiwasan. Mga anak, ang aking salita, ang aking mga batas, lagi ninyong ititinong sa inyong isipan. Walang sinumang makagagapi sa inyo, sapagkat ako ang inyong Ama, ang Diyos na kakalang-kalang, katas-taasan, ang Diyos sa pasimula hanggang wakas ay nandirito, umipiling sa iyo. Mga anak, bagamat ang bawat isa ay nakakaramdam ng kalungkutan, ng kahirapan, ng pag-agam-agam dahil sa kasalatan dito sa lupa. Ngunit aking winiwika, kayo'y mayaman, mayaman sa langit, sapagkat akong Diyos ay inyong natagpuan. Ang aking kayamanan ay inyong kayamanan. Huwag kayong maninindig. Huwag kayong mababahala sa mga nangyayari at nagaganap. Sapagkat ang nakatakda ay nakatakda. Mangyayari ang lahat ng bagay na aking winika. Ang bansang Pilipinas ay aking iaangat sa oras at araw na aking ganapin. Ititindig ko ang watawat ng lupang hirap ng lahat ng bansa. Sila ay lingkod. Kikilala sa Diyos na makapangyarihan. Dito nila makikita ang aking kaluwalhatian,
Ang aking kapangyarihan ay nandirito sa lupang hinirang. Bawat isa ay darating sa aking bagong Jerusalem. Bawat isa ay maghahandog sa akin. Bawat isa ay yuyuko. Bilang ako ang hari ng langit at lupa. Pagkatanda ninyo aking mga anak, mapalad ang sa akin ay patupatuloy na sumasamba, nananampalataya at nagtitiwala sa aking salita. Malapit na, mga anak, malapit na ang katuparan at kaganapan. Malapit na ang oras at araw. Kaya't maging handa ang bawat isa. Akayin ang lahat ng tao. Ipahayag ang aking banal na pangalan. Ihayag ang aking hiwaga at kapangyarihan. Ihayag ang aking salita. Salita ng katotohanan. Upang ang lahat ay maligtas. Ngunit ang umayaw, higit ang tao na lumalait at humahabag sa aking banal na espiritu. Naroon na ang kanyang hantungan. Ang kasalanan na walang kapatawaran. Sapoy ng impyerno ay naghihintay para sa mga tao, mga suwain at bulaan. Ang mga taong sumasamba sa Diyos na kanilang kilala, ngunit sa bibig lamang at hindi nakikita sa kanilang mga gawa. Sila na ay tunay na bulaan, mga sinungaling, ang mga antikristo sa huling panahon, ang mga mandaraya na nagkalat sa sanlibutan. Ang aking mga anak ay kaaway ng sanlibutan. At sinong mananatili sa sanlibutan ay aking kaaway. Bakit, anak? Sapagkat ang sanlibutan, ang mga gawa ng sanlibutan ay pasama ng pasama. Kaya nga't winika ko, huwag kayong aayon sa sanlibutan. Lumayo kayo sa kasalanan. Tanggapin ninyo ang aking salita. Kayo hindi mabibigo sapagkat ang pagtatagumpay ay ipagkakaloob ko sa inyo aking mga anak na patuloy na susunod at tutupad sa aking kalooban, sa aking mga batas, hanggang mga wakas. Ito lamang aking mga anak. Maghuni kayo at
saya. Paalam sa inyo lahat. Maligayang araw.